Kinabukasan, pagmulat pa lang ng mga mata ni Teresa, ay muli na naman siyang napaluha, habang pabagal ng pabagal ang pagtaas-baba ng dibdib sa paghinga. Titig na titig sa kisameng nagmistulang malaking telon kung saan napapanood ang paulit-ulit na kahayupang dinanas sa mga kamay ni Victor. Ubos na ang kanyang lakas. Ganun din ang pag-asa. Katiting man ay wala na. Hinayaan na lang si Victor gawin ang lahat ng gustong gawin. Titigil din naman ito kapag napagod, kapag nagsawa. Mahabang sandali ang lumipas bago niya naisipang bumangon. Mabagal ang kanyang pagkilos dahil sa iniindang kirot sa kasalanan. Mabigat ang pakiramdam. Naupo siya sa gilid ng kama habang tinatantya ang lakas ng tuhod at mga paa, ang kakayanang tumayo. Muli siyang nakaramdam ng awa para sa sarili nang muling maalala ang dahilan kung bakit. Napasulyap siya sa malaking salamin. Otomatikong humaplos ang isa niyang kamay sa leeg, braso at hita, na tila ba itinataboy ang nangingirot na kalamnan, habang ang isang kamay nakatukod naman sa gilid ng kinauupuan. Kinapa niya ang kumot at nang mahawakan ay hinila at ibinalabal sa katawang isamang saplot ay wala. Sandali pa ay dahan-dahan na siyang umalis sa higaan at sinimula ng paghakbang. Gusto niyang tignan ang sariling refleksyon. Hirap man at halos buhati ng sarili, sinikap niyang makalapit sa salamin. Nang makarating sa harapan, hinayaan niyang mahulog ang kumot na tumatakip sa katawan at saka pinagmasdang maigi ang kabuuan. Ang Teresang inagawa ng dangal bilang babae. Pumapatak ang luha sa mga matang nawalan ng kinang. Hinagot niya ng tingin ang sugat sa namumutlang labi. Sa Teresang may mapupulang marka sa leeg. May mga pasa sa pulso ng mga kamay at magkabilang braso. May bakas ng kagat ng pangil sa dibdib hanggang balakang. May bakas ng kalmot sa ibabang bahagi ng tiyan at pababa. Ganun din sa mga hita at binti. Mahabang oras niyang tinitigan ang sariling refleksyon hanggang sa sumungaw sa bibig ang mapakla at sarkastikong ngiti. Magaling, Teresa. Tama ang ginawa mo. Malungkot niyang sabi sa tinititigang refleksyon. Nakatingin ito pabalik sa kanya, na tila naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Umangat ang mga kamay niya at inilapat sa salamin at saka nakipagtitigan sa sariling imaheng nakikita doon. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo upang ipagtanggol ang iyong sarili, Teresa. Magaling ka. Totoo yan. Maniwala ka. Muli niyang sabi sa kaharap na ang mga matay binabalungan ng luha. Itinukod niya ang noo sa salamin, sa noo ng sariling refleksyon. Umalis na tayo dito, Teresa. Sige na ha. Iwanan na natin ang lugar na to. Bulong pa niya sa sarili at saka muling nakipagtitigan sa sariling imaheng kaharap. Mistulang, tinakasan ng katinuan. Tirik na ang araw nang umalis ang dalaga sa harapan ng salamin. Tulala. Walang buhay ang mga mata at mabagal ang bawat hakbang. Tinungo niya ang banyo at ibinabad ang katawan sa tubig. Gamit ang piraso ng tela, paulit-ulit ang ginagawang pagkaskas. Hindi alintana ang nililikhang gasgas sa balat. Ilan sa mga iyon ay nagdurugo na. Samantala, sa likod ng nakapinid na pinto ng banyo ay naroon si Victor.
Kuyom ang mga palad. Malungkot at nagluluha ang mga mata. Nayamukos niya ang sariling mukha nang balikan sa alaala ang pagkakamaling nagawa. Magsisiman ay hindi na niya maibabalik pa ang naganap. Imposible na ang mahalin ka ni Teresa. Isa kang hangal, Victor. Isang napakalaking hangal. Anas niya sa sarili. Nagdilim ang paningin niya. Namayani ang matinding panibugho at hindi nagawang kontrolin ang sariling emosyon. Hindi niya rin akalaing magagawa iyon kay Teresa. Mahal na mahal niya ang dalaga. Bagsak ang mga balikat. Naglakad siya palabas ng silid. Hindi natagalang pakinggan ang impit nitong pag-iyak, kasabay ang pangangakong gagawin ng lahat upang ang dalaga ay suyuin. Araw-araw niyang hihingin ang kapatawaran nito. Sa paglalakad ay nakasalubong niya si David. Umahon agad sa dibdib niya ang matinding galit. Si David ang dahilan kung bakit nagdilim ang paningin niya. Ito ang may kasalanan kung bakit nawala siya sa sarili at nagawang saktan si Teresa. Ito ang kanyang sinisisi. Nilingon niya ang silid na pinanggalingan. Ayaw niyang magambala si Teresa, kaya sinaway niya ang sarili. Pinigil ang galit. Tahimik niya itong nilampasan. Napahinto siya sa paghakbang nang humarang ito sa harapan at saka maanghang ang binitiwang salita. Nagtagumpay kang angkinin si Teresa. Maangkin mo rin kaya ang kanyang puso. Nakuha mo ang gusto mo. Ngunit masaya ka ba? Masaya ka ba nang dahil sa iyo nagkaganyan siya? Hindi na naituloy pa ni David ang ibig sabihin nang sa isang iglap, hawak na ni Victor ang leeg nito at saka iniangat sa ere na tila papel lang. Ibabalibag na sana ni Victor ang katawan ni David nang makarinig ng malakas na galabog mula sa loob ng silid na kinaroroonan ni Teresa. Parehong natigilan ng dalawang lalaki. Ang pag-aalala sa dalaga ang lumarawan sa mga mukha. Binitiwan ni Victor si David at saka tinakbo ang silid. Kasunod si David. Nadatnan nila si Teresang papatayo na mula sa sahig na binagsakan. Nakakalat ang bakas ng tubig kaya marahil nadulas. Parehong tila itinulo sa kinatatayuan ang binatang vampira at binatang asong lobo. Nang makatayo ang dalaga at tulalang maglakad, pabalik sa harapan ng salamin. Muli itong nakipagtitigan sa sariling refleksyon. Nanlumo si David sa nakitang itsura ng dalaga. Napahakbang ito paurong at saka lulugulugong naglakad palayo. Nilapitan naman ni Victor si Teresa. Pinangko, dinala sa higaan at saka kinumutan. Tumingin ka sa akin, mahal ko. Malumanay niyang sabi, habang marahang ipinipihit ang mukha nito paharap sa kanya. Napangiti siya nang tumingin nga ito, ngunit agad din siyang natigilan nang mapansing tila hindi naman siya nakikita. Lagusan ang tingin, at kung nakatingin nga sa kanya, nakikilala kaya siya. Hindi na niya natagalan pa ang nakapanlulumong pagbabago ng dalaga. Pakiwari niya'y pinipiga ang puso niya. Hindi iyon ang ginusto niya. Mabilis siyang umahon sa higaan at biglang tumalon palabas sa bintana. Kung ano ang iniisip at ang tunay na nararamdaman ay hindi rin mababasa sa malamig na anyo. Nang gabing iyon, si Victor ang nagdala ng pagkain para kay Teresa. Dahil ayon kay David, ni Katiting ay hindi nito nabawasan ang pananghalian, gayon din ang mga prutas. Ngunit,
Hindi pa rin kumain si Teresa. Iniupo niya ito sa kandungan niya. Maingat na animo kristal na sa munting pagkakamali ay maaaring mabasag. Nailing siya habang inuuyam ang sarili. Kristal. Kristal na siya mismo ang bumasag. Siya mismo ang gumawa ng kalapastanganan. Napabuga siya ng hangin upang pagaanin ang naninikip na dibdib. Matyaga at maingat niyang pinakain si Teresa. Pagkatapos ay inihiga na upang patulugin. Kahit paano'y nabawasan ang pag-aalala niya nang pumikit ito at ilang sandali pa ay nagtaas baba na ang dibdib, palatandaang nakatulog na. Ngunit hindi pa man lumalalim ang gabi, bumalikwas ito ng bangon at sumuka. Inilabas ang lahat ng kinain. Muli niya itong iniupo sa gilid ng kama, pinainom, nilinisan at binihisan. Pagkatapos ay muling inihiga at saka nilinis ang sahig na nadumihan. Ilang araw pa ang lumipas, ngunit nanatiling tulala si Teresa. Malaki na rin ang nihulog ng katawan. Sa loob ng mga panahong yan, buong tiyaga niya itong binabantayan at inalagaan. Gabi na, Teresa. Mahiga ka na at matulog. Aya niya at saka ito iginiya pahiga sa kama. Wala pa rin itong anumang reaksyon. Nalunok niya ang laway upang pigilan ang luhang nagbabantang umalpas mula sa kanyang mga mata. Para na rin siyang pinarurusahan dahil higit siyang nahihirapan sa nakikitang paghihirap nito sa nangyari dito. Marahan niyang iniharap ang dalaga at saka sinapo ang magkabilang pisngi. Patawarin mo ko, Teresa. Patawarin mo ko. Lumuluha niyang sabi. Natigilan siya nang magtama ang kanilang paningin. Napangiti siya. Nakatingin ito sa kanya. Nakikita na siya ni Teresa. Kinamumuhian kita, Victor. Kinamumuhian kita. Paulit-ulit nitong sabi. Naluluha siyang napatango at nanatiling nakangiti. Bagaman tila patalim ang mga sinabi nito, masaya pa rin siya. Nagsasalita na ito at tumitingin na sa kanya. Lalong naging komplikado ang samahan ng tatlo nating bida. Saan hahantong ang buhol-buhol na issue sa pagitan nila. Muli niyo po akong samahan sa susunod na kabanata. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po at God bless po sa ating lahat. To God be the glory. Bye!